Unang Mga Hari, Kabanata 14. Nang panahong yaon si Abiyas na anak ni Jeroboam ay nagkasakit. At sinabi ni Jeroboam sa kanyang asawa, "Bumangon ka, isinasamo ko sa iyo at magpakunwari kang iba upang huwag kang makilala na asawa ni Jeroboam. At pumaroon ka sa Silo, narito, naroon si Ahiyas na propeta na nagsalita tungkol sa akin na ako'y magiging hari sa bayang ito. At magdala ka ng 10 tinapay at mga munting tinapay at 1 bangang pulot at paroon ka sa kanya. Kanyang sasaysayin sa iyo kung ano ang mangyayari sa bata." At ginawang gayon ng asawa ni Jeroboam at bumangon, at naparoon sa Silo, at naparoon sa bahay ni Ahiyas. Si Ahiyas nga ay di na makakita, sapagkat ang kanyang mga matay malabo na, dahil sa kanyang gulang. At sinabi ng Panginoon kay Ahiyas, "Narito, ang asawa ni Jeroboam ay naparirito na tinatanong ka tungkol sa kanyang anak, sapagkat siya ay may sakit. Ganito't ganito ang iyong sasabihin sa kanya, sapagkat mangyayari, pagka siya ay pumasok, na siya ay magpapakunwari na ibang babae. At nagkagayon, nang marinig ni Ahiyas ang ingay ng kanyang mga paa, pagpasok niya sa pintuan, na sinabi niya, 'Pumasok ka, ikaw na asawa ni Jeroboam. Bakit ka nagpapakunwaring iba? Sapagkat ako'y sinugo sa iyo na may masamang balita. Ikaw ay yumaon na saysayin mo kay Jeroboam. Ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, yamang kita'y itinaas sa gitna ng bayan, at ginawa kitang pangulo sa aking bayang Israel, at inagaw ang kaharian mula sa sambahayan ni David, at ibinigay sa iyo. At gayon may ikaw ay hindi naging gaya ng lingkod kong si David, na nag-ingat ng aking mga utos at sumunod sa akin ng kanyang buong puso, upang gawin ang matuwid lamang sa harap ng aking mga mata. Kundi ikaw ay gumawa ng masama na higit kaysa lahat ng nauna sa iyo. At ikaw ay yumaon at gumawa ka sa ganang iyo ng mga ibang Diyos at mga larawang binubo upang mungkahiin mo ako sa galit, at inihagis mo ako sa iyong likuran. Kaya't, narito, ako'y magdadala ng kasamaan sa sambahayan ni Jeroboam, at aking ihihiwalay kay Jeroboam ang bawat lalaki ang nakukulong, at ang naiwan sa kaluwagan sa Israel, at aking lubos na papalisin ang sambahayan ni Jeroboam, kung paanong pinapalis ng isang tao ang dumi, hanggang sa mapaalis. Ang mamamatay kay Jeroboam sa bayan ay kakanin ng mga aso, at ang mamamatay sa parang ay kakanin ng mga ibon sa himpapawid, sapagkat sinalita ng Panginoon. Tumindig ka nga, umuwi ka sa iyong bahay. Pagpasok ng iyong mga paa sa bayan, ay mamamatay ang bata, at tatangisan siya ng buong Israel, at ililibing siya, sapagkat siya lamang ang kay Jeroboam na darating sa libingan,
sapagkat siya'y kinasumpungan sa sambahayan ni Jeroboam ng bagay na mabuti sa Panginoon, sa Diyos ng Israel. Bukod dito'y magtitindig ang Panginoon ng isang hari sa Israel, na siya maghihiwalay ng sambahayan ni Jeroboam sa araw na yaon. Ngunit ngayon din, sapagkat sasaktan ng Panginoon ang Israel ng gaya ng isang tambo na gumagalaw sa tubig, at kanyang bubunutin ang Israel dito sa mabuting lupa na ibinigay sa kanilang mga magulang, at pangangalatin sila sa dako roon ng ilog, dahil sa kanilang ginawa ang kanilang mga asera, na minungkahi ang Panginoon sa galit, at kanyang pababayaan ang Israel dahil sa mga kasalanan ni Jeroboam, na kanyang ipinagkasala at ipinapagkasala sa Israel. At ang asawa ni Jeroboam ay tumindig at yumaon, at naparoon sa Tirsa, at pagpasok niya sa pasukan ng bahay, ang batay namatay, at inilibing siya ng buong Israel, at tinangisan siya, ayon sa salita ng Panginoon na kanyang sinalita sa pamamagitan ng kanyang lingkod na si Ahiyas na propeta. At ang iba sa mga gawa ni Jeroboam, kung paanong siya'y nakidigma, at kung paanong siya'y naghari, narito, nangasusulat sa aklat ng mga alaala sa mga hari sa Israel. At ang mga araw na ipinaghari ni Jeroboam ay 22 taon, at siya'y natulog na kasama ng kanyang mga magulang, at si Nadab na kanyang anak ay naghari na kahalili niya, at si Roboam na anak ni Salomon ay naghari sa Huda. Si Roboam ay 41 taon nang siya'y magpasimulang maghari, at siya'y naghari na 17 taon sa Jerusalem, na bayan na pinili ng Panginoon sa lahat ng mga lipi ng Israel, upang ilagay ang kanyang pangalan doon. At ang pangalan ng kanyang ina ay Naama na Amonita. At gumawa ang Huda ng masama sa paningin ng Panginoon, at kanilang minungkahi siya sa paninibugho sa pamamagitan ng kanilang mga kasalanan na kanilang nagawa, na higit kaysa lahat na ginawa ng kanilang mga magulang, sapagkat sila'y nagsipagtayo naman para sa kanila ng mga mataas na dako, at ng mga haligi, at ng mga asera, sa bawat mataas na burol, at sa ilalim ng bawat sariwang punong kahoy. At nagkaroon din naman ng mga Sodomita ang lupain. Sila'y nagsigawa ng ayon sa lahat na karumal-dumal na mga bansa na pinalayas ng Panginoon sa harap ng mga anak ng Israel. At nangyari, nang 5 taon ng Haring Roboam, na si Sisak na hari sa Ehipto ay umahon laban sa Jerusalem, ang mga kayamanan ng bahay ng Panginoon, at ang mga kayamanan ng bahay ng hari, kanyang ang dinalang lahat, at kanyang dinala ang lahat na kalasag na ginto na ginawa ni Salomon. At ang Haring Roboam ay gumawa ng mga kalasag na tanso na kahalili ng mga yaon, at ipinagkatiwala sa mga kamay ng mga punong kawal na bantay, na nag-iingat ng pintuan ng bahay ng hari. At nangyari, na pagka nananasok ang hari sa bahay ng Panginoon, ay dinadala ng bantay, at ibinabalik sa silid ng bantay. Ang iba nga sa mga gawa ni Roboam
at ang lahat na bagay na kanyang ginawa, hindi ba nasusulat sa aklat ng mga alaala sa mga hari sa Huda? At nagkaroon palagi ng pagdidigmaan si Roboam at si Jeroboam. At si Roboam ay natulog na kasama ng kanyang mga magulang, at nalibing na kasama ng kanyang mga magulang sa bayan ni David. At ang pangalan ng kanyang ina ay Naama na Amonita, at si Abiam na kanyang anak ay naghari na kahalili niya.